Mga minamahal na mga mag-aaral na magsisipagtapos, binabati ko kayo sa mahalagang okasyon na ito. Nag-uumapaw ang pagmamalaki naming lahat sa inyong pagtatapos, kasama ng inyong mga magulang, guro, at lahat ng nagtaguyod sa inyong pag-aaral. Sa buhay ng isang tao, may mga highlights tayo na pinagdiriwang natin kasama ng ating pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. At siyempre, isa diyan sa mahalagang milestone ay ang pagtatapos natin sa pag-aaral. Ang inyong pangkat na mga nagsisipagtapos ay isa sa mga pinakamaala-alang pangkat ng mga mag-aaral sa henerasyong ito at sa mga hinaharap pa na henerasyon. Nakatatak na sa pangkat ninyo ang bansag na pandemic graduates o kaya ay COVID-19 graduates. Para sa madaming mamamayan, ang bansag na ito ay agad-agad na magdadala ng samut-saring damdamin sapagkat ang panahong ito ay puno ng mga hamon at pagsubok. Bilang mga kabataan, madami pa sana kayong nais na gawin kasabay ng pagtatapos ng high school. Gaya ng nakagawian, nais sana ninyo na kayo ay magdiwang ng okasyon na ito kasama ng inyong mga kamag-anak. Nais ninyong ibahagi ang inyong tagumpay kasama ng inyong mga kaibigan at ibang tao na maligaya para sa inyo. Sa normal na panahon, maaari sanang kayo ay nag-blowout sa inyong mga tahanan at nag-anyaya ng mga makikisaya. May ibas pa sa inyo na ang hinihintay sana ay makapag-outing kasama ng inyong mga kaibigan at barkada. May ibang kabataan pa nga na hinihintay pa sana na sila ay makapagdaos din ng kanilang senior prom. Siyempre, ang inaasahan din ng inyong pangkat ay mabibigyan kayo ng magandang seremonya ng pagtatapos sa inyong mga eskwelahan. At ito ang pagkakataon ninyo na makapagpaalam sa inyong mga guro, mga kaklase at mga kaibigan. Yayakapin sila ng mahigpit na may luha ng kasiyahan dahil nagtapos kayo ng high school sa gitna ng mga pagsubok at hirap na inyong napagtagumpayan. Subalit, hindi nasunod ang ating mga pinapangarap na paraan sa paghaharap sa mahalagang okasyon na ito. Maraming plano na hindi natupad na para sa inyong mga kabataan ay inaasam ninyong talaga at ganun din ng inyong mga magulang. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa gitna ng inyong tagumpay, ay agad-agad ay hinahamon kayo ng panahong ito. Ikaw na kabataan, nakatatapos pa lang ng high school, hinahamon ka ng pagkakataon na bagamat gusto mo magdiwang at magsaya, ay andyan na agad ang kaakibat na hinihinging aksyon upang ikaw ay maging isang responsableng kabataan. Paano ninyo ito ginagampanan? Marami sa inyo ang nagsikap na sumunod sa iniatas ng batas at hiningi ng lipunan. Nakatulong kayo sa ating pamayanan noong hindi kayo lumalabas sa inyong mga tahanan at nananatili sa inyong mga bahay. Hindi ninyo inalintana ang lungkot, bagkus ay nagsakripisyo din kayo na hindi kayo makapagdiwang ng mahalagang okasyon na ito at ng iba pang mga okasyon. Sumunod kayo sa batas na maaaring makatulong upang hindi na lumagana pa ang virus na kumakalat. Sa inyong maliit na paraan ay nakatulong kayo. Kahit na nais naman nga natin nakasama ang ating pamilya, pero bilang mga teenager na nais na makahalubilo ang mga kapwa teenager, hindi ninyo inalintana ang inip at nakontento ang marami sa inyo na kasama ng kanilang pamilya sa bahay, mga oras na nagugol naman sana ninyo upang mas maging malapit ang kalooban sa inyong mga kapamilya at kasama sa bahay. At hindi lang sa okasyon ng inyong pagtatapos, kundi maging sa inyong pang-araw-araw na buhay, kayo ay hinahamon ng pandemyang ito. Sa bawat araw na kayo ay nagigising, ay andyan pa din ang pagsubok sa inyo kung paano ka magiging isang mabuting mamamayan o miyembro ng inyong komunidad na maaaring may maitulong sa gitna ng pandemyang ito. Sapagkat, ang katotohanan naman sa naganap na ito
ay tayo ay nasa isang digmaan. Digmaan na kung saan hindi nakikita ang kalaban at bawat isa sa atin, kabataan man o nakatatanda, ay may mahalagang bahagi upang malabanan natin ang virus na ito at manalo tayo sa laban na ito bilang isang bayan. Sabi nga ng ating inaasam na motto sa bansa, we heal as one. Bagamat nalungkot tayo sa nangyari na hindi nasunod ang ating mga plano para makapag-celebrate ng husto sa inyong pagtatapos, lahat ng iyan ay lilipas at lilipas din. Oo nga, at hindi naman natin maipagkakaila na ang inyong pagtatapos na ito ay pinagdiriwang ang mahalagang simbolo o tatak na kayo ay tutuntong na sa tinatawag natin na adulthood. Kung tutuusin, ay may mga mabibigat na desisyon kayong kinakaharap ngayon. Ito yung mga panahon na excited na kayo na gumawa ng mga plano. Tungkol sa ano ang gagawin ninyo pagkatapos ng high school, kung anong kurso ang kukunin ninyo, anong trabaho ang nararapat sa inyo, ano ang inyong gagawin upang maabot ang mga pangarap ninyo. Kung gusto ninyo na kayo ay magkolehiyo, alam natin na kakaiba din ang magiging sitwasyon ng inyong pagtungtong sa pag-aaral dahil sa tinatawag na distance learning. Kung maghahanap ka naman ng hanap buhay, ay hindi din madali ang paghahanap buhay sa gitna pa din ng panganib ng virus. Ang katotohanan, ang lahat ng mga pamilya ngayon, kahit ang mga nakakaangat sa lipunan, lahat tayo ay nalalagay sa alanganin sa pagsubok ng mga banta sa ating mga kabuhayan at pinagkukunan ng kita. Lahat tayo kumbaga ay naghihigpit ng sinturon. Yung iba na hirap na noon pa, mas lalo pang naging kalunos-lunos ang sitwasyon sa gitna ng sitwasyon na dinadanas nating lahat. Napagtanto din nating lahat na bagamat maagang tinapos ang inyong kabataan, ay agad-agad na hinamon kayong mamulat sa mga katotohanan ng buhay. Higit na nagiging katotohanan ngayon ang mga problema ng ating lipunan sa gitna ng pandemya, kagaya ng kahirapan, mga problema sa ekonomiya, mga isyu sa edukasyon at sa kalusugan, at kung paano ang bawat isa sa atin ay nararanasan itong mga pagsubok na ito sa iba't ibang level ng suliranin. Kaya ang lahat ng ito ay mga senyales na hinahamon kayo sa inyong maagang pagtanda o pagmamature sa buhay. Maraming kabataan na kagaya ninyo ngayon ang namulat sa katotohanan na hindi sapat na nakakakain kayo sa araw-araw kung ang kapwa mo naman ay nagugutom. Hindi sapat ang kalayaan kung ang demokrasya ng ating bansa ay nalalagay sa panganib at ilan lamang sa lipunan ang nakararanas ng malayang pamumuhay. Malaya sa kahirapan at takot sa mga panganib ng buhay gaya ng takot sa COVID-19 virus. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na ito na dinadanas ng ating bansa, nakita ninyo kung paano ang mga tinitingala ninyong nakatatanda ay humarap sa gitna ng krisis na kinakaharap nating lahat. Napansin ninyo kung nasaan ang pagkukulang at nasaan ang mga tamang ginagawa. Napansin ninyo na hindi lahat ng kasagutan sa tanong ay hawak ng mga nakatatanda. At maaring ang kinabukasan nga talaga nating lahat ay hawak ng mga kabataan na kagaya mo. Kaya ito ang maipapayo ko sa inyo. Bagamat nakakatakot ang hamon na ito, huwag kayong matakot, bagkus ay sana magkaroon kayo ng inspirasyon na mas lalong magtagumpay. Huwag ninyong hayaan na ikahon kayo sa kasabihan na napakabata mo pa para malaman lahat o ito na ang ginagawa ng mga nauna sa inyo. Ito na ang tamang pagkakataon para kayo mismo ay may magawang mabuti para sa inyong kapwa at sa inyong bansa. Hindi kayo dapat matakot dahil sa karanasan naman natin at sa ating mga ninuno na nakadanas sa iba pang klaseng digmaan,
lahat naman ay nakaraos at nagtagumpay. Kaya yung henerasyon ninyo na may sariling galing at abilidad ay may kakayahan din na humarap sa mga hamon. Huwag din ninyong kalimutang gawin ang tama at nararapat. Kung ano yung masayang gawin, yung madaling gawin, yan ang pag-iisip ng mga kabataan. Pero di na nga kayo kananiwang bata ngayon. Sa halip, hanapin ninyo ang mga tamang pagpapahalaga na hindi natin dapat ipinagsasawalang bahala, gaya ng pagtsatsaga sa buhay, pagkakapantay-pantay, responsibilidad sa buhay, paggalang sa kapwa, at malasakit sa kapwa. Kahit na mahirap isabuhay, pag ang mga katotohanan na ito ang daladala ninyo sa inyong pamumuhay, makikita ito ng mga tao at sa halip na ikaw ay parte ng suliranin, magiging bahagi ka na din ng solusyon sa problema. Higit sa lahat, tumulong ka sa iyong pamayanan. Sa panahon na ito ng krisis, madaling sabihin na sarili na lang natin ang ating aasikasuhin at di ko na uunawain ang ibang tao na hindi ko kagaya mag-isip. Madaling magpaalipin sa takot. Subalit, para mapagtagumpayan natin ang digmaan na ito, para mabuo natin ang mundo na pinapangarap natin na may sapat na hanapbuhay at oportunidad sa lahat, na maililigtas natin ang ating kaligtasan at mapaglalabanan ang pandemyang ito, kailangan natin ng pagtutulungan at pagkakaisa. Maging mapagmatsyag sa inyong lipunan at pamayanan. Tingnan ninyo ang paghihirap ng inyong kapwa at ipaglaban ang karapatan ng bawat isa para sa maayos na pamumuhay. Iwanan ninyo ang nakagawian ng old normal natin sa buhay na siyang nagwatak-watak sa atin gaya ng pagiging makasarili, kawalan ng katarungan at pagmamahal sa sariling bayan. Kayo ang magbibigay ng bagong pamantayan na maaring tularan ng lahat na nasa inyong pamayanan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, samahan natin ang patuloy na pagsisikap at pagtsatsaga ang ating mga dasal na sana ay magwagi tayo sa pandemyang ito. Sa panahong ito, nakapagsalita man ako ng magagandang payo gaya ng aking mga nabanggit, ang katotohanan na maaring hindi nyo pa alam sa maraming paraan, ikaw na kabataan, ikaw na pandemic graduate, nagsimula ka ng maging isang leader ngayon pa lang. Sa mga nagiging pagtugon mo sa mga hamon ng buhay, isa ka ng kapuri-puring kabataan na aming maipagmamalaki. Kaya, ipagpatuloy mo lamang ang iyong magagandang mga gawain at huwag mawawalan ng pag-asa. Muli ay binabati ko kayo sa inyong pagtatapos, mabuhay at congratulations!